Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Mapagpalang araw sa iyo, kabaryo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Marco. Sa mga panahong ito, nasa edad 26 na ako at naninirahan sa lugar ng Agusan del Sur. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari taong 1982. Nag-iisang anak lang ako sa aking mga magulang na kilala din sa aming lugar. Isa kasing punong barangay ang aking amang itago na lang natin sa pangalang Obing. Respetado ito at masasabi mo talaga na nararapat lamang ito maging isang pinuno sa aming barangay dahil nga sa sobrang bait nito at matulungin sa mga tao. Hindi naman ito tumatanggi kapag may nanghihingi sa kanya ng tulong. Minsan nga ay inaabuso pa ito ng mga tao dahil sa sobrang kabaitan. Pero taliwas naman sa mga gawain ko. Masasabi mo talaga na hindi ako mabuti na anak sa aking mga magulang. Tila ba lumihis ako ng ibang daan dahil na rin sa katigasan ng ulo. Nalulong kasi ako sa bisyo at ibang mga barkada. Ako rin ang dahilan kung bakit palagi na lang inaatake ng alta presyon ng aking ina. Natawagin na lang natin sa pangalang Celia. Sa totoo lang, kabaryo, mabarkada kasi akong tao. Palagi rin akong nakakahanap ng gulo. Kamuntika na nga akong makulong dahil sa pangbubugbog ko sa isang lalaki nung nakita kong tinititigan lang ako nito. Lasing kasi ako sa mga panahong yun, kaya masasabi mo na wala na sa katinoan ang utak ko. Nagsampa ng kaso ang mga magulang ng lalaking nabugbog ko. Mabuti na lang dahil nakausap ng aking ama ang mga magulang ng lalaki. Nagmamakaawa kasi ako sa aking ama na wag na akong ikulong dahil magbabago na ako. Hindi kasi ako nito kinukonsente, kabaryo. Talagang ipapakulong sana ako ng aking ama dahil sa kasalanang nagawa ko. Na-ospital kasi ang lalaking yon dahil sa natamong mga pasa at sugat nito sa katawan. At dahil na rin sa nangyari, inatake ng high blood ang aking ina dahil sa sobrang galit sa akin. Maging ito ay kamuntika na ring maidulog sa bahay pagamutan. At dahil na rin sa nangyari, nakatanggap ako ng isang malutong na suntok mula naman sa aking ama. At sinabihan na sa oras na may mangyari ulit na ganoon, papalayasin na nila ako sa bahay at itatakwil hanggang sa magtino ako. Hindi na rin ako nag-aral pa sa kolehiyo dahil nga sa ayaw kong mag-aral. Isa din iyon sa dahilan kung bakit galit na galit sila sa akin. Kesyo daw, mas mabuti pa yung mga tao na walang-wala talaga. Dahil nagsusumikap itong mag-aral, kaysa naman sa akin na may kaya sana ang aming pamilya pero tamad at walang pangarap sa buhay. Ewan ko ba kung bakit humantong ako sa ganitong sitwasyon. Hindi naman sana nagkulang ang mga magulang ko sa akin, kabaryo. Halos araw-araw akong lasing kapag umuuwi ng bahay. Pero kahit na ganun pa man, inaalagaan pa rin naman ako ng aking ina. Pero ang lahat ng yun ay nagbago nang makilala ko ang isang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Evelyn. Dayo ito sa aming lugar. Masasabi ko, kabaryo, maganda ito at simple. Mahinhin din kung kumilos. Hindi ko alam kung bakit sa unang tingin ko pa lang kay Evelyn ay nahulog na agad ako sa kanya. Kakaiba kasi talaga ang karisma nito. At iyon ang unang pagkakataon na nahulog ako sa isang babae. Nalaman ko rin na pamangkin pala ito ng aming kapitbahay. Nagbakasyon lang umano ito
at babalik din daw agad sa kanilang lugar. Kaya kaagad kong pinormahan ito. Tumigil na rin ako sa pag-iinom ng ilang araw para lang hindi ako mapasama sa paningin niya. Sa ilang araw na panliligaw ko sa kanya, hindi naman ako makapaniwala dahil inamin din ito sa akin na gusto niya rin pala ako. Pero ang problema nga lang, ayaw sa akin ng tiyuhin at tiyahin ni Evelyn dahil wala umano kong kinabukasan. Pasakit pa umano sa ulo ng aking mga magulang. Paniguradong wala umano kong may papakain sa kanya pag nagkataon. Hindi naman sa pagmamayabang kabaryo. May itsura din naman ako. Sakto sa pangangatawan. Ang problema nga lang talaga sa akin ay ang pagiging bulakbol ko. Nagkaroon naman kami ng lihim na relasyon ni Evelyn. Tuluyan ko na ring binago ang aking sarili dahil na rin sa kanya. Habang patagal kasi ng patagal ang relasyon namin, mas lalo lang akong nahulog sa kanya. Napakabait kasi nitong babae. At kung sino man ang mga lalaki na makakakilala nito, ay talagang mahuhulog kagad ang loob. Hanggang sa isang araw, nagulat ako nang bigla nitong ipagtapat sa akin na buntis siya. At syempre, ako ang ama. At nang malaman ito ng kanyang tiyahin, ay galit na galit ito habang kinakausap ang aking ama. At doon nga, ipinamukha nito sa akin na ano umano ang ipapakain ko sa magiging mag-ina ko. Gayong wala naman akong trabaho. Wala umano kong patutunguhan sa buhay. Galit na naman sa akin ang mga magulang ko dahil na nga sa problemang kinakaharap ko. At dahil nga sa mahal ko si Evelyn, sinabi ko sa aking mga magulang na puntahan ang pamilya ng aking nobya at doon hihingiin ko ang kamay ng kanilang anak sa mabuting paraan. Nangako pa ako noon sa tiyahin ni Evelyn na hindi ko ito pababayaan. Mabuti na lang dahil pumayag ang aking mga magulang sa gusto kong gawin. Kaya naman agad kaming nag-empake ng mga gamit ni Evelyn dahil sasama ako sa kanya sa pag-uwi niya sa kanilang baryo. Binigyan naman ako ng sapat na pera ng aking mga magulang para may magagamit umano kapag may nangyaring hindi maganda sa aming lakad. Halos 5 oras din ang aming naging biyahe ni Evelyn. Hindi ko sukat akalain na medyo malayo-layo talaga ang lugar nila. Nang makababa na kami sa bus, nagulat pa ako dahil wala namang mga kabahayan sa lugar na iyon kung saan kami bumaba. At sa kasamaang palad, hindi agad maganda ang kutob ko sa lugar na iyon. Para bang may kakaiba, maliban sa napakatahimik at maaliwalas na lugar. Hapon na sa mga panahong yun nang makababa kami ng bus. Tinanong ko naman agad si Evelyn kung bakit walang mga bahay doon. Ngumiti lang naman ito sa akin na para bang may makahulugan. Tila ba hindi ito mapakali? Kaya naman niyakap ko siya dahil sa pag-aakala kong natatakot lang itong humarap sa kanyang mga magulang. Pinakalma ko siya at kinausap na huwag itong mag-alala dahil kahit ano man ang mangyari, paninindigan ko siya at ang magiging anak namin. Noong una, akala ko malapit lang ang bahay nila. Pero laking dismay ako dahil kailangan pa pala naming maglakad ng halos 1 oras papasok sa nasabing baryo. Mabuti na lang talaga dahil patag ang lugar. Hindi na kami mahihirapan pa. Habang naglalakad kami kabaryo, nakatuon lang palagi ang atensyon ko sa aking nobya. Para kasing may kakaiba talaga sa kanya. May nakikita kasi akong takot at pag-aalala sa mga mata niya. At hindi ko naman alam kung para saan iyon.
hinayaan ko na lang siya at sinabihan na wag masyadong mag-isip ng mga bagay na makakasama sa magiging anak namin. Pero ngumingiti lang ito sa akin habang sinasabayan ng isang mahabang pagbuntong hininga. Hanggang sa nagulat na lang ako dahil bigla na lang may sumulpot na isang maskulado at matangkad na lalaki. Nagtataka naman ako kung saan ito galing gayong wala naman akong nakikita kanina habang naglalakad kami na may makakasalubong kaming tao. Para itong kabote na bigla na lang sumulpot ng kung saan. Pero ang ipinagtataka ko, kabaryo, ay ang makita ang matinding takot sa mga mata ni Evelyn habang nakikipagtitigan ito sa lalaking yon na nakangisi habang nakatitig ng mariin sa nobya ko. Kaya pala sobrang bango, umabot hanggang dun sa bahay ko. Bumalik ka na pala at mukhang may pasalubong ka pang dala. Salamat naman dahil hindi mo na ako pinahirapan pang hanapin ka, Evelyn. Nakangising wika dito ng lalaki habang titig na titig sa tiyan ng aking nobya. Mabilis na uminit ang dulo ng tenga ko dahil sa aking narinig. Hindi ko naman iyon nagustuhan, lalo pat sa uri pa lang ng mga titig nito sa nobya ko ay nakaka-insulto na sa akin. Agad ko namang hinila si Evelyn papunta sa gawi ko. Pagkatapos ay tinitigan ko ng seryoso iyong lalaki na mukhang noon lang din ako napansin. Kunot na kunot ang noon nito habang nakatingin sa akin. May problema ka ba sa nobya ko? Seryosong tanong ko naman sa kanya. Naramdaman ko naman ang mahigpit na paghawak sa akin ni Evelyn. Pero mas lalo pa akong nainis nang makita ko ang pagngisi ng lalaki. Aaminin kong nakakakilabot ang bawat mga ngiti nito. Pero hindi ko pinapakita sa kanya na naapektuhan ako sa mga ngisi niyang yon. Pero ang mas ikinagulat ko ay nang sabihin nito na ako ba umano ang ama ng ipinagbubuntis ni Evelyn. Mas lalong kumunot ang noo ko sa pagtataka kung papaano nito nalaman gayong isang buwan pa lamang ang ipinagbubuntis ng nobya ko. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang maramdaman ng panginginig ni Evelyn. Kaya agad akong kumilos, sinamaan ko ng tingin ng lalaking yon at hinila na si Evelyn papalayo naman doon sa lalaki. Pero bigla na lang nagtayuan ang mga balahibo ko nang marinig ko ang kakaibang hagikik ng lalaki mula naman sa aming likuran. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Lalo pa nang sinabi nito na bibisita umano ito mamayang gabi sa bahay ng nobya ko. At hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang gusto. Hindi ko na pinansin ang kabaliwan ng lalaking yon. Lahat ng pagtitimpi ay ginawa ko na para lang wag itong sugurin ng suntok. Naisip ko pa sa mga sandaling yon na kung nangyari iyon na hindi ko pa nakilala si Evelyn, talagang hindi naman ako papayag na uuwing hindi ito mababangasan. Nilunok ko na lang ang galit na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Nangako na kasi talaga ako sa nobya ko na magbabago na ako at hindi na ako maghahanap pa ng gulo. Tinanong ko naman si Evelyn kung sino ba ang lalaking yon. Pero sinabi lang nito na wag umano kong lalapit sa lalaking yon dahil delikado. Basta pagkatapos namin umanong kausapin ang mga magulang niya, ay babalik na dapat kami sa may syudad. Ilang minuto pa kami naglalakad hanggang sa matanaw ko na ang isang maliit na bahay sa aming unahan. Nag-iisa lamang ito habang may mga malalaking puno ng mangga ang bakuran. Pinapalibutan din ng mga bulaklak ang nasabing bahay.
Sinabi naman sa akin ni Evelyn na iyon na umano ang kanilang bahay. Kaya naman kahit papaano, biglang nawala ang lahat ng pagod ko at pagkainis na nararamdaman sa lalaking nakasalubong namin kanina. Napalitan na lang ito ng kaba dahil makakaharap ko na ang mga magulang ni Evelyn. Maliban pa doon, hindi ko alam kung papaano ko uumpisahang ipaliwanag sa kanila ang lahat-lahat. Lalo pat wala naman akong trabaho. Pero kahit na ganun pa man, laking ipinagpasalamat ko na lang dahil napakabait naman pala ng mga magulang nito. At kagaya ko, nag-iisang anak din pala itong si Evelyn. Magaan naman nila akong tinanggap. Hindi na sila nagtatanong sa akin patungkol sa mga bagay-bagay at trabaho ko. Ang tanging itinanong lang nito sa akin ay kung gaano ko umano kamahal ang kanilang anak. At nang sabihin ko sa kanila ang totoong nararamdaman ko, sinabi naman ng kanyang ama na sapat na umano yon para sa kanila. Ang mahalaga, kaya kong protektahan ang anak nila sa lahat ng bagay. Kaya naman naisip ko na napakaswerte ko dahil nagkaroon ng mga mabubuting magulang ang aking nobya. Laking gulat ko pa nang malaman kong isa palang albularyo itong si Mang Temyo. Marami kaming mga bagay na napag-usapan. Isa na doon ang patungkol sa pagbubuntis ni Evelyn. Nagtataka naman ako kung bakit paulit-ulit na lang nitong sinasabi na alagaan at protektahan ko umano ang kanyang anak. Nagtataka ako dahil para kasing may gusto itong sabihin sa akin pero hindi nito magawa. Hinayaan ko na lang yon dahil kahit hindi pa nila sabihin yon sa akin, talaga namang poprotektahan ko ang magiging mag-ina ko. Agad nga na nagkatay ng manok ang nanay ni Evelyn na si Aling Sebia. Para naman daw makahigop kami ng mainit na sabaw para makapagpahinga na. Habang si Evelyn naman ay tinulungan nito ang ina sa paglilinis sa kusina. Nang sumapit na ang gabi, nagtataka naman ako kung bakit nagsaboy ng asin na may halong dinikdik na bawang si Mang Tebyo sa paligid ng bahay. Maging ang bubungan ay hindi nito pinapalampas. Nagsaboy din ito ng mga asin at bawang. Gusto kong magtanong, pero nahihiya ako. Kaya naman nanood lang ako sa ginagawa nito. Habang ginagawa iyon ni Mang Temyo, bigla namang lumapit sa akin si Evelyn. Kaya naman tinanong ko siya kung bakit ginawa iyon ng kanyang ama. Sinabi naman ito sa akin na pangtaboy daw umano ito ng mga nilalang. Proteksyon din umano ito para hindi makapasok sa bahay ang mga alagad ng dilim. Aaminin kong wala talaga akong naiintindihan sa mga pinupunto nila. Isa pa, nakikiramdam lang ako sa bawat mga galaw nila. Nakita ko kasi na talagang hindi mapakali ang mga ito. Hanggang sa tuluyan nang sinakop ng dilim ang buong kapaligiran. Habang kumakain kami sa hapag, bigla na lang akong natigilan dahil biglang nagsalita si Aling Sebia. Nagwika ito na nandito na umano sila. Ako naman ay nagkunot noo na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang tatlo. Mabilis akong nagtanong kung sino ba ang tinutukoy nila. Pero nagulat ako dahil naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng nobya ko habang mahigpit na nakayakap sa braso ko. Magtatanong pa sana ako nang bigla na lang akong makarinig ng mga kakaibang pag-angil na parabang isang asong galit na galit. Kakaiba yon at talaga namang nakakapanindig balahibo. Diyan lang kayo. Ikaw naman, Marco, bantayan mo ng mabuti ang anak ko kahit ano man ang mangyari. Ako ang haharap sa kanila.
Alam ko naman na si Evelyn lang ang pakay nila. Bigla namang napukaw ang atensyon ko nang marinig ko ang mga sinabi ni Mang Temyo. May pagtataka akong napatingin sa nobya ko. Pero napapansin ko na nakahawak ito ngayon sa kanyang tiyan. Bigla naman akong kinabahan at agad na tinanong ito kung masama ba ang pakiramdam niya. Pero umiling-iling lang ito at tumayo. Nagulat pa ako dahil biglang may inilapag si Aling Sebia sa harapan ko. Isa iyong malaking itak na halos kumikinang na sa sobrang talas. Bahagya pa nga akong natakot nun dahil sa pag-aakala na baka para sa akin ang itak na iyon. Pero agad na pinabitbit sa akin iyon ni Ginang. Iyon daw ang gagamitin ko kung sakaling may hindi inaasahang mangyari. Kaya kahit wala naman akong ideya sa mga nangyari, ay kinuha ko na lang yon. Nagulat pa ako dahil wala na pala sa tabi namin si Mang Temyo. Narinig ko na lang na para bang may kinakausap ito sa labas ng bahay. Nagkaroon agad ako ng kursunada kung sino ba ang dumating at kung bakit kinakailangan pang magbitbit ako ng itak. Pero may isang bagay na nagpapukaw ng atensyon ko. Ito ay ang iilang bote ng langis sa may maliit na altar sa kanilang maliit na sala. Tila ba kumukulo ito at bahagya pang umawas sa maliit na babasaging bote. Mabilis ko naman tong nilapitan para suriin. Naramdaman ko pa ang pagsunod ni Evelyn sa akin. Habang si Aling Sebia naman ay nakikiramdam lang ito sa paligid habang may bitbit na parabang latigo sa kamay. Agad kong tinanong si Evelyn kung bakit kumukulo ang langis na yon. Pero hindi na ito nakasagot pa dahil naagaw na naman ang atensyon ko mula sa labas ng bahay. Mukha kasing galit na galit si Mang Temyo habang may kinakausap. Kaya naman sinabihan ko si Evelyn na lumapit sa kanyang ina dahil lalabas ako ng bahay para puntahan si Mang Temyo. Hindi pa sana ito pumayag dahil delikado umano sa labas. Pero hindi naman ako nagpaawat dahil nag-aalala ko para sa kanyang ama na nag-iisa lang sa labas ng oras na yon. Nang masiguro kong ligtas na ang mag-ina, agad kong binuksan ang tarangkahan at walang alinlangan na lumabas doon habang bitbit ang malaking itak. Pero gayon na lang ang pagkagulat ko dahil sa aking nakita. Para bang biglang humiwalay ang kaluluwa ko mula sa aking katawan nang dahil sa takot at pagkagulat nang makita ko ang iilang mga nilalang na nasa labas ng bakuran. Pakiramdam ko sa mga panahong iyon, biglang lumaki at namanhid ang ulo ko dahil sa hindi maipaliwanag na kabang nararamdaman habang pinakatitigan isa-isa ang mga nilalang na hindi ko kayang maipaliwanag. Agad na lumapit sa akin si Mang Temyo. Halos ipagtulakan pa ako nito na pumasok na umano ko sa loob ng bahay dahil baka mapano pa umano ko. Pero nanatiling matigas ang katawan ko habang nakikipagtitigan sa isang nilalang na pamilyar sa akin ang tindig. Wala itong suot na pang-itaas habang kumikintab naman ang katawan na parabang naligo ito sa langis. Subalit napakapangit ng itsura ng mga ito. Kulubot na muka, mahaba ang mga pangil habang tumutulo ang mga laway na parabang asong nauulol. Naaninag ko pa na parabang may kasamang pulang likido ang laway ng mga ito sa tulong ng maliwanag na sulo na nakasabit sa dingding ng mismong bahay. Doon lang tila ba biglang nagising ang diwa ko nang marinig ko ang malakas na pagsigaw ni Evelyn mula sa loob ng bahay. Mabilis pa sa 4:00 napatakbo ko pabalik sa loob habang si Mang Temyo naman
ay narinig ko itong nagmumura ng todo habang kinakausap ang mga nilalang. Pagpasok ko naman sa bahay ay nagulat ako dahil may mga nilalang na pilit binubundol ang pintuan sa may kusina. Gustong-gusto ng mga ito na makapasok. Biglang sumigaw si Evelyn na gusto umanong pumasok ng mga aswang dahil nalaman na ng mga ito na buntis ang nobya ko. At sobrang delikado ang batang nasa tiyan nito. Agad namang niyakap ni Aling Sebia si Evelyn na nagsimula ng umiyak dahil sa takot, habang si Aling Sebia naman ay nanatili lang itong kalmado. Hindi ko alam kung saan pa ba ako huhugot ng lakas ng loob para tusukin ang mga nilalang sa mismong butas ng kawayang dingding na pinagtagpi-tagpi lang. Narinig ko pa ang angilan ng mga ito na mukhang natatamaan sa pagtusok ko. Bigla na namang nabuhay ang pagiging basagulero ko nang malaman ko na ang mag-ina ko pala ang pakay ng mga ito. Agad ko silang pinapasok sa loob ng kwarto. Mabilis namang sumunod ang mga ito, kaya agad akong naghagilap kung ano ba ang maaari kong ipanglaban sa mga nilalang na iyon sa ibang paraan. Hindi naman kasi ako pinanganak kahapon para hindi alam ang mga aswang. Ang hindi ko lang inaasahan ay ang makita ko sila ng personal. Agad na nahagilap ng paningin ko ang isang garapon ng asin. Agad ko itong kinuha sa pagkakaalam ko kasi kahit papaano napapaso ang mga ito sa asin. Hindi man mamamatay pero talagang mapupuruhan lalo pat nasa anyong aswang na ang mga ito. Biglang tumigil ang mga aswang sa ginawa nilang pagbuntol sa pintuan. Kahit nakawayan kasi yon, ay talagang matibay din ang dingding. Lalo pat 2 piraso iyong pinagtagpi-tagpi. Mabilis akong tumakbo papalabas ng bahay nang makarinig ako ng mga kalabugan. Eksaktong paglabas ko, nakita ko si Mang Temyo habang nakikipaglaban sa mga nilalang. Aaminin kong napahanga naman ako dahil sa galing ni Mang Temyo kung makipaglaban. Napakaliksi nito kung kumilos na parabang sanay na sa pagkikipaglaban. Tumatalon din ito na parabang laro lang ang lahat. Malakas naman akong sumigaw nang makita ko ang isang nilalang na papasugod na sana kay Mang Temyo. Agad naman akong tumalon. Kasabay nito ay ang isang malakas na paghataw ko sa nilalang. Eksakto namang tumama ito sa mukha ng aswang, bagay na hindi nito inaasahan. Malakas itong umangil habang parang asong umaatras. Dahil sa nangyari, biglang naging agresibo ang mga nilalang. Biglang dumapa sa lupa ang mga ito at halos magkasabay na lumundag na parabang asong papalapit sa amin. Mabilis kong isinaboy ang bitbit kong asin sa mga nilalang na iyon. Nakita ko pang papaano napapatras ang mga ito habang umaangil. Sanay akong makipagrambulan, lalong-lalo na ang gumamit ng mga matutulis na bagay. Kayang-kaya kong makipaglaban, pero sa mga oras na iyon, aaminin kong nakaramdam ako ng matinding takot dahil hindi naman tao ang makakalaban ko. Kung hindi ay ang mga nilalang na mahirap patayin, na kahit sa panaginip ay hindi ko hiniling na makita. Pero habang iniisip ko si Evelyn at ang magiging anak namin, ay biglang nabuhay ang dugo ko. Lalo pa nang makita ko si Mang Temyo na dinumog ng mga aswang. Rinig na rinig ko ang sigaw nito na nasasaktan. Kaya naman mabilis akong lumapit sa kanya para sana tulungan ito. Pero nagulat na lang ako nang makaramdam ng matutulis na bagay na dumaan sa likuran ko. Pakiramdam ko pa sa mga panahong yon,
ay bigla akong maiihi sa aking suot na pantalon. Dahil sa kakaibang sakit na bumabalot sa likod ko. Mabilis kong iwinasiwas ang bitbit kong itak. Mukhang hindi iyon inaasahan ng nilalang, kaya nag-iwan ito ng malaking hiwa sa dibdib ng nilalang na pamilyar sa akin. Sinundan ko pa iyon ng isang malakas na paghataw ng itak. Natamaan muli ito sa kanyang dibdib. Minura ko naman ito ng minura sa abot ng makakaya ko. Halos lahat yatang mga kademonyohan ay lumabas na sa bibig ko dahil sa sobrang galit na nararamdaman. Hanggang sa marinig ko na lang si Aling Sebia na may binibigkas na mga salita na hindi ko naman naiintindihan. Malakas iyon na parabang nagdarasal at paulit-ulit na ibinibigkas. Kaya naman napalingon ako sa gawin niya. Nagulat naman ako dahil may bitbit itong isang maliit na libreta. Habang sa kabilang kamay naman ay isang uri ito ng kwintas. Nakataas ito sa ere habang patuloy pa rin itong bumibigkas ng mga katagang hindi ko talaga maintindihan. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang biglang pag-atras ng mga nilalang. Galit na galit ang mga ito habang matalim na nakatitig kay Aling Sebia. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lang nawala ang mga nilalang na tuluyan sa paningin namin. Doon ko lang biglang nararamdaman ang pamamanhid ng buong katawan ko. Hanggang sa marinig ko na lang ang umiiyak na boses ni Aling Sebia habang tinatawag ang pangalan ni Mang Temyo. Marami itong sugat sa katawan, kaya naman agad na kaming pumasok sa loob ng bahay. Dahil malapit na ring mamatay ang sulo na nakasabit sa dingding. Kinakailangan pa kasi itong lagyan ng gas para umilaw muli. Pero wala na kaming oras pa doon dahil nga sa nangyari. Agad akong sinalubong ng isang mahigpit na yakap ni Evelyn. Iyak naman ito ng iyak habang sinisisi ang kanyang sarili dahil kung hindi pa umano kami umuwi, hindi umano iyon mangyayari sa amin. Agad ko namang kinamusta si Mang Temyo. Napuruhan pala talaga ito ng gusto. Kaya iyak ng iyak si Aling Sebia dahil sa nangyari sa kanyang asawa. Wala naman akong ibang magawa kung hindi ay ang manahimik na lang habang malalim na nag-iisip. Binabalikan ko ang bawat mga eksena. Hindi talaga ako noon makapaniwala, kabaryo, na nakipaglaban ako sa mga aswang. At sa mga oras na yon ay halos madali pa ako dahil sa pagkakaroon ko ng sugat sa likod dahil sa matulis na kuko ng aswang na yon. Ginamot naman ako ni Evelyn habang umiiyak. Ganon din si Aling Sebia sa kanyang asawa. At dahil pamilya ng albularyo ang mga ito, naagapan din naman kaagad ang sakit at hapdi na nararamdaman ko. Habang nagpapahinga, ipinaliwanag nila sa akin ang patungkol doon sa ginagawang dasal ni Aling Sebia. Isa ito umanong uri ng Latin na pantaboy sa mga aswang. Hindi pa umano kabisado iyon ni Aling Sebia dahil takot siyang gamitin lalo pat ang lolo nitong matagal ng yumao ang nagmamay-ari ng libretang yon. Para sa inyong kaalaman, kabaryo, albularyo din kasi ang lolo nito. Pero manunugis din ito ng mga aswang, lalong-lalo na ang kanang gabunan. Namangha naman ako sa aking nalaman dahil hindi naman pala basta-basta ang pamilya ni Evelyn. May kakayahan naman pala ang mga ito na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong mga tao lang. At doon ko nga nalaman ang lahat kung bakit napadpad si Evelyn sa aming lugar. Matagal na pala itong nakursunadahan sa anak ng pinakamayamang pamilya sa baryong yon. Takot pala sila
dahil baka mapahamak si Evelyn, lalo pat nahanay ito sa lahi ng mga aswang. Matapos nun, agad ko naman silang tinanong kung bakit hindi sila umalis sa baryong yon, gayong may mga aswang naman pala sa lugar na ito. Sinabi naman dito ni Mang Temyo na wala umanong problema kung maraming mga aswang na nakapalibot sa kanila. Ang baryo umano na iyon ay talagang pinamumugaran ng mga hanagob. Konting description lang, kabaryo. Ang mga hanagob ay ang mga aswang na may matataas na antas. Hindi umano iyon basta-bastang aswang lang, dahil may koneksyon umano ang mga ito sa mga laman lupa. May duguring engkanto at karaniwang gumagabay sa mga mababang uri ng mga aswang. Ang ama umano ni Romano ang siyang namumuno sa baryong yon. Agad akong napapaisip na kaya pala kakaiba ang lalaking yon ang makita ko siya nung hinarangan niya kami sa daan, dahil isa pala itong uri ng aswang. Kaya naman hindi basta-bastang makakapangbiktima ang mga hanagob ng mga tao dahil sa ipinapatupad na batas ng ama nito na kung sino man ang maglakas loob na suwayin iyon, kamatayan din ang parusa. Subalit, iba umano si Romano, ang lalaking nagkagusto kay Evelyn. Iba ang ugali nito dahil kung ano man ang magugustuhan nito, hindi maaring hindi nito makuha. Kaya naman natakot umano ang mga magulang ni Evelyn dahil nakursunadahan nito ang aking nobya. At hindi naman papayag ang mga magulang niya na mangyari iyon dahil natitiyak nilang mayayanggaw ang kanilang anak. Hirap na hirap akong gumalaw nun dahil sa mga sugat na natamo ko sa aking likuran. Kinausap ko pa si Mang Temyo na kung may batas na ipinapatupad ang ama ni Romano, pwede itong idulog ni Mang Temyo para mapagsabihan ang anak dahil sa ginawa nilang paglusob sa amin. Subalit, agad namang nagwika si Mang Temyo na hindi umano iyon maaari dahil kapag gagawin umano namin yon, mas lalo lang magkakagulo ang lahat dahil tiyak na mas lalong magagalit si Romano at pwede naming iyong ikapahamak. Kaya naman agad akong nagpasya na aalis din kami kagad pagsapit ng umaga. Babalik na lang kami sa lungsod dahil delikado si Evelyn sa lugar na iyon. Ang mahalaga lang naman sa akin ay ang makausap ko ang mga magulang niya. Agad namang sumang-ayon ang mga ito kahit may takot na nararamdaman. Lalo pat nasisiguro ng mga ito na babalikan muli kami ni Romano kasama ang mga alagad nito para makuha lang ang aking nobya. At syempre, hindi naman ako papayag na mangyari yon. Umiiyak na humihingi ng tawad sa akin ang nobya ko dahil bakit hindi niya umano sinabi sa akin ang totoo patungkol sa baryo nila. Hindi niya umano kasi alam kung papaano sasabihin sa akin dahil baka pagtatawanan ko lang siya at hindi paniwalaan. Niyakap ko na lang ito ng mahigpit at sinabing hindi niya naman kasalanan ang lahat. Dahil kahit sinabi pa nito ang totoo, talagang hindi pa rin magbabago ang pasya ko. Talagang tinanim ko na kasi sa aking isip at puso na magbabago na ako. At sa oras na makabalik kami ng matiwasay sa lungsod, hihingi naman ako ng tawad sa mga magulang ko at aayusin ko na ang buhay ko para sa kinabukasan ng magiging anak ko. Matapos nga noon, kabaryo, kinabukasan, halos hindi na ako makagalaw ng maayos dahil na rin sa sugat na nasa likod ko. Kaya naman nag-aalala ko dahil papaano kung bigla na namang sumulpot ang mga lahi ni Romano. Paniguradong hindi ako makakalaban. Mabuti na lang
dahil sinabi ng mga magulang ni Evelyn na ihahatid nila kami hanggang sa may sakayan ng bus. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil may tiwala ako sa mga ito. Maaga kaming umalis ng bahay. Kampante naman kami dahil ang sabi ni Mang Temyo, sa gabi lang daw malakas ang mga hanagog. Hindi naman daw ang mga ito makapagpapalit ng anyo sa umaga. Pero kahit gayon pa man, malakas pa rin ang mga ito. Lalo pat hindi ito matatablan ng simpleng asin at bawang lang. Maging ang mga orasyon umano nila ay hirap kalabanin ang mga ito kapag nagkatawang tao ang mga aswang. Inamin din nila sa akin na hindi sapat ang kakayahan nila para sa laban sa espiritual dahil isa lamang silang albularyo at hindi antingero na kayang makipaglaban sa mga ito sa pisikal at espiritual man na pamamaraan. Pero buo na ang pasya ko. Kailangan naming makauwi agad ng lungsod dahil takot ako para sa magiging anak ko. Habang naglalakad kami, ay kapwa kami hindi mapakali. Ginawa na rin namin ang lahat para mas mapabilis ang aming paglalakad. Dumadagundong sa kaba ang dibdib ko sa mga oras na may maririnig akong parang mga kaluskos mula sa paligid. Nasa kalagitnaan na kami ng daan nang kapwa kami napahinto sa paglalakad. Nang makita namin ang halos 10 lalaki na nakatayo sa gitna habang diretsyong nakatitig sa amin na parabang inaabangan talaga kami. Agad na napapaatras si Evelyn at nagtago naman ito sa likuran ko. Habang ako naman ay napapamura na sa aking isipan at nagwika na baka ito na ang katapusan ng buhay ko. Dahil nga sa sitwasyon ko na may malaking sugat sa likod, natitiyak kong wala talaga akong laban. Lalo na si Mang Temyo, nasugatan din kagaya ko. Ang tangi ko na lang pag-asa ay itong si Aling Sebia. Dahil daladala nito ang maliit na libreta at suot-suot nito ang medalyon na ang tawag umano ay medalyon ng San Benito. Si Aling Sebia lang ang merong medalyon dahil ang pamilya naman talaga nito ang albularyo, habang si Mang Temyo naman ay mga mutya at habak lang ang meron nito. Narinig ko naman na nagwika si Mang Temyo na protektahan ko umano si Evelyn kahit ano man ang mangyari. Naisip ko pa nga sa mga sandaling yon na napakamalas ko naman dahil hindi man lang kami nabigyan ng oras para manatili pa sana ng kahit ilang araw lang sa baryo na iyon. Narinig ko na lang ang iyak ni Evelyn nang makita ko ang dahang-dahang paglapit sa amin ni Romano. Kasama nito ang iilang pang mga lalaki. Bigla namang dumagundong ang kaba sa dibdib ko nang makita ang nakakakilabot nitong pagtawa. Agad kong hihigpitan ang bitbit kong itak nang lumapit ito sa gawi namin ni Evelyn. Daladala ko kasi iyon pang depensa kung sakali man na may mangyaring hindi maganda sa daan. Alam ko naman na hindi kami papatayin agad ng mga ito dahil na rin sa sinabi ni Mang Temyo patungkol sa pinatupad na batas ng kanyang ama. At iyon ang pinanghahawakan ko. Naisip ko na kapag gagawa ito ng hakbang na talagang ikakapahamak ng mag-ina ko, sisiguraduhin ko na rin na may mapapatay akong hanakob. Narinig ko naman na nagsalita si Mang Temyo sa mahinahon na paraan na kung maaari raw ay lubayan na nito ang kanyang anak dahil kahit ano man ang mangyari, hindi pa rin ito makukuha ang nobya ko. Pero mukhang nagalit si Romano sa pakiusap na iyon ni Mang Temyo. Galit na galit ito at nagwika na kung hindi umano namin ibibigay sa kanya, sisiguraduhin umano nito na walang matitira sa amin.
Sinabi rin nito na maging ang bata na nasa tiyan ni Evelyn ay ito mismo ang lalantak nun. Dahil naman sa narinig ko, biglang nag-init ang buong katawan ko. Na para bang umakyat ang lahat ng dugo ko sa mukha. Dahil para itong nag-aapoy sa sobrang init. Agad naman ako nagwika sa lalaki na kapag hindi ito didistansya kay Evelyn, magkakagulo kaming lahat. Kahit alam ko naman na wala talaga kaming laban sa mga ito. Ramdam ko rin kasi ang takot sa mga mata ng mga magulang ni Evelyn. Alam ko kasi na hindi rin nila maaaring patayin si Romano kahit gustuhin man nila. Dahil tiyak na sila ang malalagot sa ama nito na isa palang supremo. Matapos noon ay ngumisi lamang si Romano. Kasabay noon ay ang bigla nitong paghablot ni Evelyn mula naman sa likuran ko. Kaya naman agad akong naalarma at mabilis na hinila pabalik ang nobya ko. Mabuti na lang dahil hindi ako nagkamali. Nakita ko na parang susugurin na sana ako ni Romano. Pero narinig ko ang pag-uorasyon ni Aling Sebia. Galit na umatras ang mga ito. Hanggang sa magulat na lang kami dahil biglang may hanagob na sumugod mula sa likuran ni Aling Sebia. Nakita ko naman kung papaano ito ibinalibag ang ginang. Narinig ko pa ang malakas na pagtili ni Evelyn at ang malakas na pag-ungol ni Aling Sebia. Hindi naman agad ako nakagalaw dahil sa bilis ng mga pangyayari. Kasunod nun ay ang pagsugod ng mga hanagob sa gawi namin. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Ang tulungan ba si Evelyn mula sa kamay ni Romano o ang makipaglaban para iligtas ang sarili ko? Basta ang ginawa ko lang, kung sino man ang hanagob na sumusugod sa akin ay walang pinapalampas sa bitbit kong itak. Narinig ko naman ang malakas na pagsigaw ni Evelyn sa pangalan ko habang umiiyak. Maging ako ay hindi ko na rin napigilan ang mapaiyak, lalo na sa tuwing may isip ko na hanggang dito na lang ang buhay ko. Hindi man lang ako nakapagpaalam ng maayos sa mga magulang ko. Hanggang sa nagulat na lang ako sa napagmasdan ko si Evelyn na nakataas na sa ere habang sinasakal ni Romano. Galit na galit ito at nagwika na kung hindi naman pala nito makukuha si Evelyn, ang sanggol na lang umano ang kukunin nito mula sa sinapupunan ng nobya ko. Kaya naman dahil doon, bigla akong napasigaw at nagmakaawa sa lalaking yun na huwag niyang sasaktan ng mag-ina ko. Nakita ko naman ang nakakalokong mga ngisi ni Romano habang nakatitig sa akin. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang kamay nitong biglang tumaas sa ere para sana ibaon sa sikmura ni Evelyn. Pero sa hindi ko inaasahang pangyayari, bigla na lang may sumulpot na maraming mga kalalakihan. Kasunod nun ay ang nakita ko si Romano na nakataas na sa ere habang sakal-sakal ng isang matangkad na lalaki. Galit na galit ang mukha nito habang mas lalo pang dinidiinan ang pagsakal kay Romano. Pagkatapos nun ay malakas na sampal sa kaliwa at kanan ang ginamit ng kabilang kamay. Hindi pa ito nasiyahan. Galit na ibanilibag nito si Romano. Pagkatapos ay parabang wala lang nito ang lahat at biglang lumapit kay Evelyn at tinulungan pa itong makatayo. Agad naman akong tumakbo papalapit sa nobya ko, habang yung lalaking bagong dating ay tinutulungan nitong makatayo, si Mang Timyo at Aling Sebia. Narinig ko pa na nang hingi ito ng tawad mula sa mag-asawa at nangako na hindi na iyon mauulit pa dahil bibigyan niya ng parusa
ang anak dahil sa ginawa nito sa amin. Kaya naman doon ko lang napagtanto na ito na pala ang ama ni Romano. Kaya pala sa tindig pa lang nito, halatang makapangyarihan na para bang walang kahit sino man ang magkakamaling kalabanan nito. Hindi naman ako makapaniwala sa mga nangyari, kaya imbis na uuwi na kami ng lungsod, napurnada iyon dahil pinapabalik kami ng Supremo sa bahay ni Mang Temyo at nangako ito na hindi na kami gagalawin pa ng anak niya. Umuwi naman kami ng bahay. Agad kong inasikaso ang nobya ko. Mabuti na lang dahil kahit papaano, walang nangyaring masama sa magiging mag-ina ko. Lumipas pa noon ng 2 linggo, kabaryo. Tinupad nga ng Supremo ang sinabi nito. Walang nanggagambala sa bahay hanggang sa tuluyan ng naghilom ang mga sugat namin sa katawan. Kaya naman agad na kaming nagdesisyon na uuwi na ng lungsod. Matiwasay naman kaming nakabalik ni Evelyn habang ang mga magulang naman ito ay nagpaiwan pa rin sa lugar na yon. At dahil sa mga napagdaanan ko sa baryong yon, tuluyan ang nagbago ang buhay ko. Hanggang ngayon, kabaryo, sariwa pa rin sa isipan ko ang mga nangyari. Ilang dekada na ang nakakaraan. Hindi na kami muli pang bumalik sa baryong yon dahil para sa akin, isa yung malaking sumpa na kahit kailan hinding-hindi ko makakalimutan. At nabalitaan ko nga pala ang patungkol sa parusang ipinataw ng Supremo kay Romano. Nilati ko pala nito si Romano gamit ang buntot page. Doon na rin natapos ang buhay nito. Sa ngayon, kabaryo, ay maayos na ang buhay namin. Hanggang dito ko na lang din tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat agad sa iyo kung mababasa mo ang kwentong ito. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Naway merong kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin ngayong araw na karanasan ni Marco na isa nating kabaryo. Maraming salamat sa iyo, Marco. Mag-iingat ka palagi. Salamat din sa walang sawang pagsuporta. Hanggang dito na lang, kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.